State of the Nation. May sumabog sa kasagsagan ng sunog sa isang palengke sa North Caloocan kagabi. Hindi bababa sa 17 establishmento ang natupok. May nasunog ding 2 motorsiklo. Wala namang naitalang nasawi. Karamihan sa mga nagtitinda, halos wala nang naisalbang gamit. Nag-iimbestiga pa ang BFP pero hinihinalang sa isang salon nagsimula ang sunog. Sex for braces. Yan ang modus ng isang peking dentista na inaresto ng mga otoridad sa Malabon. Dahil target daw ng suspect ang mga menor de edad, nagpaalala ang mga otoridad sa mga magulang na gabayan ang anak sa paggamit sa social media. Nahuli ang 27 anyos na suspect sa isang entrapment operation. Ikinasa ang operasyon dahil sa reklamo ng 2 menor de edad na umano'y nabiktima nito. Sumbong daw ng 2, hindi na nga natupad ang pangakong braces, in-upload pa ng suspect ang mga nakuha niyang masiselang video ng mga biktima. Sabi ng PNP Anti-Cybercrime Group, sa social media nagmamanman ng mabibiktima ang suspect. Sinubukan ng GMA Integrated News na kunin ang panig ng suspect pero hindi na siya iniharap ng PNP sa media. Dumulog sa kamera ang ilang lotto agent matapos ipasara ng PCSO ang 2,000 lotto outlets. Reklamo ng ilang lotto agent, ipinasara ang mga lotto outlet nang hindi man lang sila sinasabihan. Hinala nila pinapabura ng PCSO ang e-lotto. Ang unang sabi ng PCSO, underperformance ang dahilan ng pagpapasara dahil di naabot ng lotto outlets ang sales targets. Pero lumabas sa pagdinig na walang sales targets para sa lotto agents. Desisyon lang daw ng management ang pagpapasara ng mga outlet. Itinanggi ng PCSO na pinapabura nila ang e-lotto. Kalaunan, sinabi ng PCSO na may kinalaman ito sa paglipat sa bago nilang sistema at sa kakulangan ng terminals para rito. Tiniyak ng PCSO na pinag-aaralan nila ang pagbili ng dagdag na terminals. Inamin ng grupong nanguna sa People's Initiative na nakapulong nila si House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng pag-amyenda sa saligang batas. Depensa naman ni Romualdez, nagbigay lang siya ng payo at walang kinalaman sa pangangalat ng pirma. May report si Mav Gonzalez. At ang sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko, walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Maanghang ang pahayag ni Senator Amy Marcos sa pagbubukas ng investigasyon ng Senado tungkol sa People's Initiative para amyendahan ang saligang batas. Sa pagdinig, inilabas ni Marcos ang litrato ng pulong umano ni na House Speaker Martin Romualdez at House Appropriations Committee Chairman Representative Zaldico kay Noel Oñate, ang lead convener ng grupong nanguna sa People's Initiative. Sino may-ari ng bahay? Si Speaker Romualdez po. Dapat po yan sa bahay ko. Ang sabi ng staff, doon na lang gawin sa bahay ni Speaker. Paliwanag ni Oñate, administrative at advisory ang tulong na ibinigay ni Romualdez. Pero aminado silang bumilis ang pagkalap ng pirma dahil sa tulong ng mga kongresista. It's very clear that Speaker Martin Romualdez is supporting your group po. He is all out behind the People's Initiative. Is that correct? Yes, we coordinate with the Speaker and the Thank you very Congressman much, in and I'll, getting the give it 3% back per to- congressional district. Iprinesenta rin ni Marcos ang Project People's Initiative na tinitext daw sa mga kongresista at ang mga makikilahok sa Project PI makakahiling ng 20 milyong pisong halaga ng ayuda. If this congressional hearing ultimately found that the Speaker is the one who spearheaded this or funded this initiative, I will probably request him to step down. Pero kung hindi po siya naman, bakit hindi po natin kinonsentrate kay Anthony Abad? Si Attorney Anthony Abad ang nakasulat na pangalan na petitioner sa People's Initiative form. Ipinasampina na siya ng komite dahil hindi dumalo kanina. Sinisika pa naming makuha ang panig ni Abad. Nasa pagdinig din ang ilang pumirma at nagpapirma umano sa People's Initiative. Naintindihan ba nung mga kabarangay ninyo yung pinipirmahan nila? Hindi po, ang alam po nila i-ayuda. Ang sabi po is utos daw po yun ng presidente. Kung pangako nila ay 1.5 per person,
Nako, hundreds of millions of pesos siguro pinag-uusapan natin dito. Kami po sa pirma, we are against any form of vote buying, bribery, or aid in exchange for signatures. Kinumpirma ni Romualdez ang pulong na naganap daw sa kanyang townhouse, pero mali raw ang interpretasyong siya ang nasa likod ng PI. Nagbigay lang daw siya ng payo at walang kinalaman sa pangangalap ng pirma. Mariin ding pinabulaanan ni Romualdez na sangkot siya sa bilihan ng pirma o ano pa mang illegal na aktibidad dahil labag daw yun sa kanyang prinsipyo. Kaugnay naman sa patutsada ng kanyang pinsan, hindi raw kailangan ng bastusan dahil hindi ito magandang ehemplo sa mga kabataan. Tapusin na rin daw ang bangayan at magtrabaho na lang. Nakikipag-ugnayan na raw si Pangulong Marcos sa liderato ng Senado at Kamara para maresolba ang banggaan nila. It is the usual conflict between the House and the Senate in the whether to vote together or separately. The best analysis and interpretation that we have is that the legislature is of a bicameral nature. And therefore, that implies that they will vote separately. So, how that will be done now is what we are trying to figure out. Duda rin siyang uubra pa ang People's Initiative para amyendahan ng konstitusyon. We don't know yet. The People's Initiative is they're continuing, but that's not. I don't know if that is still one of the options that remains to us. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Buhay pa raw ang unity, sinabi yan ni Pangulong Marcos sa press conference sa Vietnam. Git ng Pangulo, walang nagbago sa relasyon nila ni Vice President Sara Duterte kahit inakusahan siyang drug addict ng ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at hinamong mag-resign ng kapatid ng bise na si Davao City Mayor Baste Duterte. Sabi ng Pangulo, wala namang sinabi si VP Sara na katulad ng sinabi ng kanyang ama at kapatid. Hindi rin daw papalitan ng Pangulo si VP Sara bilang Education Secretary. Wala pang pahayag si VP Sara kaugnay sa mga paratang ng kanyang ama. Pero nauna na niyang sinabi na posibleng brotherly love ang nag-joke kay Mayor Baste. Nagsorry naman daw si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte kay Senator Amy Marcos sa naging pahayag nito laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Lumapit sa akin ay si Mayor Baste Duterte. Nagsorry. Sobrang emotional siya dahil isipin mo naman ikukulong yung tatay mo at yung ate mo. Naintindihan ko kasi syempre yung babagabag talaga yung damdamin ng bagets. Matatanda ang sinabi ng alkalde na nasaktan siya sa umano'y planong pagpapapasok ng International Criminal Court sa bansa para imbestigahan ang kanyang ama ukol sa drug war. Tumilapo ng pulis na yan nang salpukin ng SUV ang isang nakahintong SUV sa routine traffic stop sa Oklahoma sa Amerika. Agad namang nakatayo ang pulis. Ayon sa Highway Patrol, ligtas siya at ang dalawang iba pang sangkot sa insidente. Sa ikalawang araw ng state visit ni Pangulong Marcos na isapinal ang ilang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam kaugnay sa South China Sea. Sa pulong ni Pangulong Marcos at Vietnamese President Vo Van Tung, nagkasundo ang dalawang bansa na paiigtingin ang kooperasyon at dialogo para maiwasan ang tensyon sa South China Sea. Nagkasundo rin ng Philippine Coast Guard at Vietnam Coast Guard na bumuo ng Joint Committee para sa kanilang pagsasanay at kooperasyon. Sa kasunduan naman sa Rice Trade Cooperation, nangako ang Vietnam na magsusupply sa Pilipinas ng hanggang 2 million metric tons ng bigas kada taon sa abot kayang presyo. Wow! Ilang bahagi ng Mindanao binaha dahil sa walang patid na pag-uulan. Nagmistulang ilog ang compound ng isang paaralan sa San Agustin, Surigao del Sur. Sa Rosario, Agusan del Sur, gumamit na ng bangka ang mga residente para makatawid sa lagpas bewang na baha. Sa Bislig City, Surigao del Sur, nagsagawa ng search and rescue operations ang Coast Guard. Sa ngayon, trough ng low pressure area ang nakaapekto sa malaking bahagi ng Mindanao.
Iba naman ang sitwasyon sa San Juan Abra, nagtulong-tulong ang mga residente para maghukay ng bagong balon. Apektado na raw ng tagtuyot ang lugar. Ilang araw na rin walang lumalabas sa tubig mula sa mga poso at nanunuyo na ang katabing ilog. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kumurot sa puso ng netizens ang pangungulila ng isang bata sa nakagisnan niyang ama. Pumanaw ito dahil sa komplikasyon sa Ludwig angina na ayon sa isang eksperto ay impeksyon na kayang gamutin. May report si Katrina Son. Naantig ang damdamin ng mga nakapanood sa video na ito ng isang bata na kinakausap ang unan na may muka ng nakagisnang ama. Nang mabuwal ang mga unan, pilit niya itong binubuo. Hinahalikan at kinakausap. Kwento ng ina ng bata, namatay nitong Disyembre ang partner niyang si Mikey. At para hindi manibago ang anak, naisip niyang ilagay ang huling t-shirt na isinuot nito sa unan. Ang isang unan, bigay naman at may mukha ni Mikey. Nakausap niya yung pillow, tapos nagta-thumbs up siya nung una. Nasad din ako kasi, sobrang miss na ni Ivo yung Papa Mikey niya. Hindi pa rin niya alam na, hindi niya kasi alam yung konsepto pa ng pagkawala or pagkamatay. Nobyembre nagkasakit si Mikey. Nilagnat, sumakit ang lalamunan at namagaan ka ng pisngi. Nang magpakonsulta, sinabing bacterial infection lang. Ilang beses din daw silang nagpabalik-balik hanggang sa sinabing si Mikey raw ay may Ludwig's angina, infection na nakuha mula sa sumakit ng ngipin. Dinala po namin sa Maynila, sa malaking hospital. Then sabi ng doktor, Ludwig's angina daw po. Kinabukasan kailangan ng operahan, kailangan na daw po matanggal lahat ng abscess sa mukha niya. Habang inooperahan, nag-cardiac arrest si Mikey. Na-comatose ng mahigit 1 buwan hanggang bawian ng buhay noong December 17. Ayon sa nakausap naming dentista, simple lang ang sakit na Ludwig's angina, ngunit maaaring ikamatay kung babaliwalain at mapapabayaan. Ito ay isang impeksyon na nagsisimula sa mandibular posterior teeth o ipin natin sa baba. That has spread throughout our bloodstream. Basically, it starts in the oral cavity. Kaya ito tinawag na Ludwig's angina. Ilan din daw sa mga sanhi nito ay ang sirang ngipin, fractured jaw o maaaring mga piercing sa dila. Ilan sa mga sintomas ang pananakit ng ngipin, pamamaga ng pisngi, hirap sa paglunok at maaari ring lagnatin kapag kalat na ang nana. Para maiwasan ay kailangan ng regular dental check-up. Ngayon, if we have a regular dental check-up, masisiguro natin na wala tayong mga cavities because it all starts with the cavity. Lesson din to sa lahat na sobrang iksi lang ng buhay. Parang enjoyin nyo, pakita nyo sa family nyo, sa mga mahal nyo sa buhay na mahal nyo sila. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. The concert must go on para kay Ed Sheeran na natisod at nadapa papasok ng stage sa Japan. Bago naman nag-private ng Instagram account, may appreciation post si Britney Spears sa comeback single ng ex-boyfriend na si Justin Timberlake. May report si Lars Santiago. Nagalit ang maraming Swifties sa pagkalat ng malalaswang AI-generated images umano ni Taylor Swift noong nakaraang linggo sa app na X. Maging ang White House na bahala para mapigilan ito. Pansamantalang binlock ng social media platform ang lahat ng search at keywords na may Taylor at Swift. Nangako ang X app na magbabantay at ida-down agad ang makikitang kaparehong content. Wala pang pahayag ang kampo ni Taylor. Being vulnerable ang mensahe ng Selfish single ng American pop singer na si Justin Timberlake. Marami ang nahook sa pangmalakasang music video nito.
Pati si pop singer Britney Spears may appreciation post sa comeback single ng ex-boyfriend. Sa IG post, naburado na ngayon. Nag-sorry si Britney sa mga nasabi niya sa kanyang libro tungkol kay Justin. Literal na grand ang entrance ni Ed Sheeran sa kanyang concert sa Osaka, Japan. Natisod at nadapa siya. Pero agad namang nakabawi ang Grammy Award-winning singer and songwriter at naghatid pa rin ng all-out performance. Lor Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. At yan po ang State of the Nation. Ako si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.